At ng buray. Bow. Once upon a time, merong babaeng ang pangalan ay Hana. Si Hana ay ulila na sa kanyang magulang. Ngunit si Hana ay bida sa ibang istorya, kaya wala siyang kinalaman sa kwentong ito. Si Shobe ang bida sa kwentong ito. Siya ay naging bida dahil wala nang mapiling bida sa kwento. Sabi nga nila sa English, forced by circumstances. Nasama man sa loob ng direktor, wala na siyang choice. Uli. Si Shobe ay isang matayahing bata. Marami siyang sexmate. Marami siyang manliligaw. Wala? Marami siyang tanong na lagi niyang naiisip. Bakit kamukha ko sila daddy? Kamukha mo ba tatay? Hindi ka pa nakikita tatay. Hindi ka naman adopted. Di naman. Dahil sa sobrang curious, naitanong niya ito kay Labita na napakinggan niyang kumakanta. Inside, inside out, leaving Labita loca. Ano ba yung kinakanta mo? Wala lang, nakompose ko lang yan, girl. Girl. May tanong ako sa iyo. Bakit kaya kamukha ko si Daddy? So, may tanong si Labita, kamukha niyo si Daddy. Naku, ang hirap naman yan. Tanungin natin kay Tandang Rural. Tandang Rural. Paro. Walga. Tandang Rural. Taga saan ba siya? Naku, nakatira siya sa pangalawang ilog ng ikasampung buroy sa tabi ng puno ng balik. Ang layo. Paano natin siya makakausap? I-text na lang natin siya. May cellphone naman yun. Ako, si Tandang Rural. Ang pangalaga ng karunungan. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Meron po kaming katanungan. Ano yun? Bakit po kamukha ko ang aking ama? Ako ang sasagot sa lahat ng tanong ninyo. Ngunit may isa lamang akong hiling. Ano po yun? Ito. Ano po yun? Ay, po lahat ng laman ng wallet ko, ibibigay ko sa inyo. Umiyak eh. Baliktad siya, baliktad. Pakisaksak ng laptop ko. Kalobat. Hanapin natin sa Google ang kasagutan. Sabay yung lalagot tayo. Sorry. Ayan. Dahil shorten ngayon, hindi ko na lang tatapusin at kwento at bigla na lang matatapos. Ayan, hanggang dyan lang. Kasi shorten, mahaba pa ito. Ang galing no? Ang galing, no? Diba? May mahaba siya. Ang kwento, ang nag-google nila ay lecture. Tapos na? Meron. Ang alamat ng Rural.